Amen. So, we are now in the month of February. So, we are starting a new mini-series. Ang title sa atong bagong series for this month is called Our Ministries as Church Members. Ang atong mga buluaton or mga ministeryo, isip mga church members. Isip mga kabahin sa simbahan. Okay? Our ministries as church members. So, ang una na itong title bigsoon sa atong series is Our Ministry to the Lord. That is worship. Our ministry to the Lord, worship. Okay, so atong key verse is 1 Peter chapter 2, verse 9. So atong duganan pagbasa atong key verse bigsoon. Una sa English Standard Version, and then mo follow ang Cebuano. Ready, go. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Sa Cebuano. Apan kamo mao ang usa ka pinili nga kaliwat, harianong pagkapari. Okay. Ang balaan nga nasod, ang katawhan nga iya sa Dios, aron kamo magbantala sa kahibulungang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Let us bow down our heads as we pray. Amahan nga lang ito, Lord, nining ka buntagon as we listen to this message. We pray, O God, nga masabtan na mo, Ginoo, ang mga ministries, Ginoo, nga imong gitagana sa mata usa kanamo as mga believers, as part sa church. And we pray, Ginoo, nga kining mao nga mga ministries, Ginoo, sa dihang amo kining madunggan ug masabtan. We pray, Lord God, nga amo kining ma-apply sa among mga kinabuhi. May kinabuhi na mo, Lord God, ang imong kabubuton para sa among matag usa ka kinabuhi. So Lord, among gi-commit kanimo kining mao mensahe. We pray, Ginoo, nga mag-aabot kini kanamo as a powerful revelation, a life-changing truth. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay. Praise God. Adunay tulo ka ministries maigsoon nga atong paghisgutan for the next 3 Sundays, no? So karon there are 3 ministries nga atong nga gisangon sa Ginoo sa matag usa ka nato as believers. These are our ministries as church members. Number 1, our ministry to the Lord. Nga mao ang worship. Mao ni ang pinakauna ug pinaka-importante sa tanan. Number 2, our ministry to one another. O ang atong ministry to one another can be summed up in one word, nga mao ang service. Okay? We are going to serve one another. Okay? And the third one is our ministry to the world. Ang atong ministry to the world can be summed up also in one word, and that is the word witness. Ang tanami ngon witness. Okay, testigos. No? So, ang atong fokusan karon bigsoon is ang atong ministry to the Lord, our ministry to the Lord. And that can be summed up to just one word nga gitawag nato worship. Okay. So, unahon nato bigsoon ang atong ministry to the Lord, no? Okay, according sa atong key verse, sagiyon sa atong key verse, okay. According sa atong key verse bigsoon sa 1 Peter 2:9, there's a 1 Peter 2:9, but you are a chosen race, a royal priesthood. At namin a royal priesthood. A holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ato sang basahon sa Cebuano. Apan kamubaw ang usa ka pinili nga kaliwat,
harianong pagkapari, ang balaan nga nasod, ang katawan nga iya sa Dios, aron kamo magbantala sa kahibulungang mga buhat niya, nga nagtawag ka ninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kayag. Okay. Sa Old Testament times, igsoon, dili tanan Israelita pwedeng mahimong pari or Jewish priest. Aduna lay usa ka tribo out of the 12 tribes of Israel nga pwedeng mahimong mo-qualify nga mahimong pari. Ug ang maong tribo maigsoon mo ang tribo ni Levi. Okay? Mao ni gitawag silang mga Levites. Okay? Mga Levites. Pero bisan tuod og member sila sa usa ka tribe sa Levi o sa mga Levites sila. Pero dili po sila tanan pwedeng mahimong pari. Dili tanang Levita o Levites pwedeng mamahimong pari. Usa lang ka clan, usa lang ka gikanan nga family ang pwedeng mahimong pari or priest sa Old Testament times. Og ang mao nga pamilya kinahanglan siya nagagikan sa kaliwatan ni Aaron. Okay, si Aaron ug si Moses magsuon sila. Pulo sila member sa tribe ni Levi. Okay? Pero sa mga anak ni Levi, usa sa mga anak ni Levi, usa sa mga kaliwatan ni Levi, mao ang pamilya ni Aaron o ni Moses. Okay? So, sa pamilya ni Aaron, ang iyang gikan ni Aaron, siya mao'y unang high priest. And then, ang mi-follow kaniya, ang iyang mga anak, mga apo, mga kaliwatan, mga anak sa iyang mga anak sa iyang mga apo, maura to sila ang mo-qualify nga mahimong mga Jewish priest. Okay? So, dito sa temple migsuon, usara ka tribe ang pwedeng motrabaho. Ang mga member sa tribe ni Levi, o mga gitawag sila mga Levites. Pero dili tanang Levites pwedeng mahimong pari. Ang pwede lang mahimong pari mao ang gikan sa kaliwatan, gikan sa mga direct descendants sila ni Aaron. Okay, nga usa ka Levita gihapon. Okay. So, but in the New Testament bigsuon, tagingon ang Bible nga tanan, okay? Tanan nga mga believers, tanan nga mga nahimong part sa body of Christ, tanan nga nahimong part sa lawas ni Kristo, silang tanan, kitang tanan nga mga believers ni Jesus, nahimong royal priesthood. Part sa royal priesthood. You are a chosen race, a royal priesthood. Sa ito pa, in the New Testament times, dili lang kay ang ipili, ang pipila lang ka mga member sa usa ka banay or usa ka pamilya. Kung dili, tanan nagyud ka believer. Tanan nagyong believers. Tanang magtutuo ni Kristo, they are called as a priest. Itawag sila sa Ginoo nga mga pari. Are you glad nga mauna ang case migsoon? Murag di kayo mo excited, no? Hallelujah. Murag di kayo excited. So, every believer, a priest. Matag believer, usa ka pari. Siguro ang atong mind, na-associate pa nato nga, sa ato pa magsutana na sad ko ni ani. Kung mauhuni, kung pari di ko, magsutan ako. So, sa Old Testament times, na ay mga prescribed nga mga uniforms or mga proper attire nga ginahanglan sulobon sa mga priest o sa mga Levites nga magtrabaho diya sa temple. Kaya kung dili sila musulo ba itong prescribed nga mga clothing, ma-disqualified sila or pwede silang mamatay, no? Kung dili sila
mutuman sa gi-prescribe sa Ginoo nga clothing. Pero sa New Testament tayo sigsoon, wala na'y prescription, wala na'y mga gi-require nga mga uniforms or clothing. Kaya ang clothing ra gyud nga gi-require nga kinahanglan nato isulob aron ka mahimong pari bigsoon, kinahanglan magsulob ka sa pagkamatarong ni Jesus. That is the only clothing nga gikinahanglan nato. Kaya kung imo tan-awon bigsoon sa Old Testament times, daghay proseso ang agian sa mahimong pari. Daghay proseso. Una, mo ito nga, determine usa kung sila kaliwatan ba ni, direct ba nga descendant sila ni Aaron. Okay? Kung dili sila, direct nga descendant ni Aaron, dili sila member sa kaliwatan ni Aaron, dili gid sila mo qualify. Okay? Napabada bigsoon? So, naay sila yung mga procedure. Before ang priest musugod sa iyang duty as a priest, kinahanglan una nga malimpyuhan siya. Kinahanglan limpyuhan siya. Ceremonially, mahimo siyang ceremonially cleanse siya. O ang makapalimpyo kaniya, mao ang dugo sa mananap nga iyang pagadadon. Mabito na nga, kung imunta na sa Book of Leviticus, naay daghang mga sprinkling. Ang dugo sa mananap, ilang sprinkling, ilang sprinkle sa ilang usag-usa o sa mga utensils or mga parts sa templo sa Dios o sa tabernakulo ni Moses sa dihang nagbiyahe pa ang mga Israelita from Egypt to the Promised Land. So they were cleansed sa ilang sala, pinaagi sa blood sa mga animals. Sa New Testament times, sa atong case, we are cleansed by the blood of Jesus. Amen? We are cleansed by the blood of Jesus. Muna yung unang reason na qualify ta. We are cleansed by the blood of Jesus. And then, ikaduha, ang mga priests nga musulod sa holy place, kaduhang na karom ang tabernacle sa Old Testament, na ay holy place, na po siya ay pinaka inner room nga gitawag the most holy place, or in other term, gitawag siya Holy of Holies. Okay? Ang mga priest, sa di pa sila masuod sa holy place, kinanglan sila nga maghugas sila sa tubig na ay dako kayo nga kanang bronze nga sudlanan sa tubig. Ug adto sila maghugas sa ilang kamot, maghugas sa ilang kaugalingon. So mausab, ang matao sa kanato bigsoon, we were washed. Pinaagi sa pulong sa Dios o sa dihang nagpabautismo ta, when we were baptized, it is a symbol, it is a gesture nga kita gilimpyuhan na sa pinaagi sa pulong sa Dios o sa tubig, no? And then, after that, igsoon, sila pagyod ang mga priests, they were anointed. Meaning, kung sila na ay special yun nga ceremony nga buhaton para sila ma-ordain sila or aron sila makasugod sa ilang ministry as priest, they were anointed. Okay, so ang anointing po nato bigsoon nagasugod so dihang kita nakadawat sa Espiritu Santo o nabaptize sa Holy Spirit. We were anointed for service when we were baptized in the Holy Spirit. And then, and lastly, sa dihang musugod na gid sila sa ilang ministeryo, ang mga Jewish priests, suluban sila sa proper clothing nga giprescribe sa Ginoo kanila. Dili sila pwede magsuloob og bisan unsa na lang nga ilang gustong sulobon. Naay priestly garments nga kinalan nga ilang sulobon.
Mabasa na ito, bigsoon, ang mao nga passage na sa Exodus chapter 30, verses 17 to 33, if you wanted to explore more sa ilang clothing. Okay, sa ato po nga case, bigsoon, ang clothing nga gipasabot dinhi, unang-una sa tanan, is ang clothing nga mao ang righteousness si Jesus. We cannot be priest kung dili ta mahimong priest, kung dili ta magsulob sa pagkamatarong ni Jesus. Unsa ingon sa Bible nagsuot, 1 Corinthians 1:30, Jesus is our righteousness. Amen ba bigsoon? Si Jesus mao ang atong pagkamatarong. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Early in my ministry as a pastor, daghay mga ako mabatian nga mga istorya. Payna diha may bagong believer, bagong nakabig na mo nga nahimo siyang believer, nakakuha siya, nakaila siya sa Ginoo. And then kini siya dihang mipadong siya sa church para mo-attend sa Sunday service, gikuha siya, giharangan siya sa, di na ako nganla, no? Giharangan siya sa usa ka babae, niya giinan siya. Huy, tinuod nga na ka nagsimba diha sa ilang simbahan ni Gudi o ni Jesus. I-associate pa lang ila ang house church sa among pangan. Okay. So, siya, ma'am. Siya nga, nga na magadinha nga kana siguro diwa man na makagraduate og pari. So paghibaw na ko, nahimuot ko kay ngano. So nakaingon ko, praise the Lord, nga di na ta kinahanglan mo eskwela og 12 years, no? Sa seminaryo para mahimong pari. Aron mo qualify nga mahimong pari. Ang gikinahanglan nato is we have to believe in Jesus. Kinahanglan magpahugas ta sa dugo ni Jesus o isulob nato ang pagkamatarong ni Jesus. O right then and there, mo qualify ta o mahimot ang member dayon sa gitawag nga royal priesthood. Ang nakandot ani nga priesthood bigso kay dili ni basta-basta nga priesthood. Gitawag pag siya royal priesthood sa Cebuano, harianong pagkapari. Kay dili lang kay pari ta, kundi harianon pag yun. Kay si Jesus, mao man ang atong high priest, o si Jesus, being our high priest, na siya gidala nga mga office. Si Jesus, o sa kahari, siya po ang atong high priest, siya atong pinakalabaw nga pari. And by the way, bigsuon, si Jesus, dili siya mo qualify as priest sa Old Testament times. Nganong di man siya mo qualify? Kay si Jesus, member man siya sa tribe ni Judah. Dili man siya member sa tribe ni Levi. So, dili siya pwedeng mo qualify as Jewish priest sa Old Testament. So, muna nga, nag-establish ang Ginoo og bag-ong priesthood, bag-ong linya sa pagkapari, nga dili sumpay sa pagkapari nila ni Aaron o sa iyang mga anak ug kaliwatan. Kay katong pagkapari nila ni Aaron, gitawag tog Levitical priesthood. Hello? Pero ang pagkapari ni Jesus, paan siya? Ang iyang pagkapari, gitawag sa Bible, sa Hebrews chapter 7, he is a priest in the order of Melchizedek. Okay? Kung ato mabasa ang about ni Melchizedek bigsoon nasa Genesis chapter 14, and gi-expound niya gi-explain din siya sa Hebrews chapter 7 kung kinsa si Melchizedek. Si Melchizedek bigsoon usa ka pari ug usa ka hari. Duha ka rule ang iyang gida. Usa ka pari ug usa ka hari. Mao ni si Melchizedek bigsoon ang gitagaan ni Abraham og iyang tithes human sa iyang kadaugan sa battle.
Kay mao tong sa Genesis 14 bigsuon gi-rescue ni Abraham with his 300 ka mga servants, gi-rescue nila si Lot nga nadagit kauban sa mga lumulupyo sa siyudad sa Sodoma. Kay dito naman nagpuyo si Lot iyang pagmangkon sa city of Sodom. After niya na-rescue ang mga si Lot ug ang mga residente sa Sodoma, human sa iyang kadaugan, duha ka hari ang mi-approach kang Abraham during the time after sa victory. Ang hari sa Salim, ang hari sa Salim, ang Salim igsoon, ang kahulugan na King of Peace. King of Peace ang Salim, kamo na siya, peace man na siya. Og ikaduhang hari mao to ang hari sa Sodoma. Pag-approach ni Melchizedek kang Abraham, mihatag si Abraham sa iyang tithes ngadto kang Melchizedek. And then mi-approach pod ang si katong hari sa Sodoma og mi-offer kang Abraham nga Abraham. Imuha na tanang mga goods, no, ang tanang mga na-recover nga mga treasures, properties, ug mga kabtangan sa mga lumulupyo sa taga Sodoma. Ang ako rin yung bawion ang mga tao ang lumulupyo sa akong syudad matod pa sa hari sa Sodoma. Ingon si Abraham, dili ko mudawat og bisan unsa nga gikan nimo kay basig mo ingon kang ikaw may nagpadato nako. Hello? Ang gidawat ra ni Abraham, ang blessing ra ni Melchizedek. Okay? So kini si Melchizedek bigson usa ka misteryoso nga karakter in the Old Testament nga matod sa Bible walay mention sa iyang ginikanan, walay mention og di siya gikan. Ang description sa Bible bigson he's a king of Salem, meaning king of peace. Unya kuan siya, he was a priest and he was also a king, hari o pari. Mao na ang kind of priesthood nga gikanan ni Jesus. Mao na ang priesthood ni Jesus sa linya ni Melchizedek. Og mao na ang priesthood nga we belong. Wa ta mabilong sa priesthood ni Aaron. Kaya kung nabilong pa sa priesthood ni Aaron, kini ato gisulob karon di pwede. Kinala magsulob kita o kato mga attire gyud nga gi-prescribe sa Ginoo. Pero adyon siya na migsuon nga ang priesthood ni Aaron na hunong na o dili na kinahanglanon. Kanus aman na hunong o kanus aman na rendered nga dili na kinahanglanon ang priesthood ni Aaron. Sa adlaw nga si Jesus, i-fulfill niya ang tanan nga gi-require sa balaod. Ang adlaw nga siya namatay dito sa cross sa Kalbaryo. Kay siya ang nahimong ultimate nga sacrifice nga sufficiente para sa tanang kasalanan sa mga tao sa kalibutan. Kaya ingon ang Bible bigsoon, ang mga mananap nga ginahalad ni Aaron ug sa iyang mga kaliwatan, mga animals lang, mga halad sa mga mananap ug ang ilang dugo dili gayud makahinlo sa mga tao, igo lang makatabod sa sala pero dili makahinlo, dili makakuha. Pero pag abot ni Jesus, sa diyang namatay siya dito sa cross, ang iyang dugo ni Jesus sufficiente o powerful enough nga makalimpyo sa kasalanan sa tanang tao sa kalibutan. Dili lang kay ang dugo ni Jesus makatabon sa kasalanan, ang dugo ni Jesus makalimpyo o makatangtang gyud sa lama sa kasalanan. Are you glad with that, Nixon? Umuna nga, after si Jesus nakahalad sa iyang kaugalingon as one-time sacrifice para sa tanan, once and for all na nga sacrifice, na-rendered na nga ang
ang priesthood ni Aaron as obsolete o dili na siya necessary. It has served its purpose. Humana. Mga shadows lang to sila. Anino lang sa umalabot. O ang miabo, ang umalabot, ang realidad, mao nga si Jesus, miabot na. Amen? O ang atong priesthood, bigsoon, wala dito sa priesthood sa Old Testament nga priesthood. Ang atong priesthood, naa ka Jesus nga priesthood. Siya ang atong high priest. Dili si Aaron ang atong high priest. Ang atong high priest, bigsoon, si Jesus. Muna nga, because of that, gitawag ta nga royal priesthood, harianong mga pari. Hari pa, pari pag yun. Hallelujah, kanindot, no? Inay mo daw para good be, aron mutuhop yun sa iyang kasing-kasing ang iyang nadungog. Hari pa, pari pag yun. Hallelujah. Muna yung ni Tiban nga, asa ka manangkong niya na? Hari pa, pari pag yun. Muna nga, ayaw ninyong ihimo ang ubos ang inyong kaugalingon sa inyong tinanawan. Bahala na, di na makakontrol og ubos og pagtanaw mga tao sa atong kinabuhi, no? O sa atong pagtuo, sa atong church. Labi na kaya ilang hindi ka, mas nindot ni amo simbahan kay, mas dako ni among simbahan. Mas decorated ni among simbahan kaysa ila. It doesn't matter kaya ang tinuod nga simbahan, ang tinuod nga church, is not a building. Ang tinuod nga church is ang matag-usa ka believer. Kaya ang word nga church, ang kahulugan na bigsoon is ang church bigsoon sa original nga Greek is ecclesia. Nga ambot sa bigsoon, mga tao na siya dili building. Nga nagpasabot nga mga tinawag, called out ones, mga tinawag gikan sa kangit-kit ngadto sa kahayag. Amen? Praise the Lord. You are a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Amen. So kanang mga magsulod-sulod pa og mga sutana bigsoon, pattern pa na siya sa Aaronic priesthood, Levitical priesthood. Mo na hindi na kinahanglan nga magsutana. Kay di man ta member sa Aaronic priesthood. Obsolete naman to siya. Natapos na ang ilang ministry. Ang bag-ong priesthood since di Jesus maunay nag-operate karon sa kanang gitawag nga kanang heavenly nga tabernacle. Praise God. So every believer a priest, inaimutupad, usa ikaw ka harianong pari. Inaimutupad, ayaw kalimti na. Isil-sil sa imong unahuna. You are a priest. Okay. Praise the Lord. And then, we are a priest, and also, every believer, according to 1 Corinthians chapter 3 and chapter 6, every believer is now the new temple of God. Sa unang panahon, ang ilang temple, kinahanglan yung mga physical nga mga temple, made of stones and wood, no? Uguban pang mga mga katong mga precious stones. Apan ingon ang 1 Corinthians chapter 3, verses 16 to 17, do you not know that you are the temple of God? Wa ba mo basahin nga kamo ang templo sa Dios? And that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, and you are His temple. Muna itong isgutan last Sunday, bigsoon, nga si Jesus nasuko with the righteous nga anger and indignation, iyang gipagawas ang mga nang bastos sa nagdisrespect sa templo sa Dios
Nga ilan naghimo nga mura og tabuanan ang templo sa Dios. So, ato makita bigson nga si Jesus grabe gyud ang iyang passion nga to keep the temple of God clean and purified. So kung iana ang passion ni Jesus sa templo nga made of stones and precious stones o mga made of wood ug uban pang mga earthly materials, how much more sa templo sa New Testament times nga mao ang matagusa kanato. Sa ito pa, kung si Jesus nga naka-passionate nga mapanatili, nga mapabilin, nga hinlo or putli ang templo, nga hinimo lang og bato, how much more ang bago nga templo nga mao ang mga magtutuo ni Kristo. Ingna matupad. Dili lang ka ikaw may pari, usa ikaw usab ka templo. Okay. So naanatanan, no? Naanatanan. Hallelujah. Pari pa ka, ikaw maging ang templo sa Diyos. So, sa unang panahon, bigsoon, na sila'y worship center ang Israel. Ang worship center, na-locate dito sa southern part sa Israel. Nasa capital city, sa Jerusalem. Muna ang taga-north, manaog sila, ngadto sa south para mag-worship sa Ginoo kay wa may laing gi-prescribe sa Ginoo nga worship center ang templo man dito sa Jerusalem. Pero sa New Testament bigsuon, ang templo dili na confined sa usa ka lugar o sa usa ka building. Ang templo sa Dios nga diin ang nagpuyo ang iyang presensya naa na sa matag usa ka magtutuo. Muna, kung magtutuo ka ni Jesus, ang Espiritu sa Diyos naa nagpuyo na kanimo. Inaimutupad, ang Espiritu sa Diyos naa na nagpuyo nimo. Kaya mo na concept bigsuon sa tabernacle ni Moses o sa templo sa Diyos. Kay ang templo sa Diyos o ang tabernakulo ni Moses, mauto siya ang puyanan sa Diyos. Simbolo nga ang Diyos nakikuban sa iyang katawhan. Once nga makita nila ang templo, ang tabernakulo ni Moses baka, ang musod sa una sa tao, sa mga Israelita, yes, nag-uban yun ang Ginoo nato. Nakita nato nga nag-uban yun ang Ginoo nato. Pero sa New Testament times, ang templo bigsoon, the new temple is the believers. Mo kana ang bagong templo. Mo yung Jesus nga ang panahon tali abot o karon miabot na nga ang tinuod nga mga magsimba samahan sa espiritu ug sa kamaturan. Amen. Ang Dios espiritu ug ang magsimba kaniya kinahanglan magsimba sa espiritu ug sa kamaturan. Kay mao mo tong panahon na nga si Jesus ug ang Samaritan woman nagistoryahan sila nasa John chapter 4 ug mingon ang Samaritan nga woman nga ingon mo, kamo mga Hudiyo, na ang proper place of worship dito sa Jerusalem. Pero kami po nga mga Samaritan, ang amo pong giilang proper place of worship, mao to ang bukid sa Samaria. Mao man nag-compete man sila. Kay nabahin man ang Israel into two nation. Ang Northern Kingdom ug ang Southern Kingdom. Ang capital city sa south mao ang Jerusalem. Ang capital city sa north mao ang Samaria. Mao na nga ang mga Israelita ilang gidespise, ilang gitamay ang mga Samarian, ang taga Northern Kingdom kay tuamon sila magsimba sa Ginoo sa katong bukid sa Samaria. Nya ilang giisip sa mga Hudiyo nga ang mga Samaritan mga kuan sila, mga false worshipers. Kaya wa man sila makatuman sa gi-prescribe sa Ginoo. Pero mingon si Jesus, sultihan ta ka babae nga ang panahon tali abot o karon miabot na nga magsimba samahan, kailangan magsimba sa espiritu ug sa kamatuoran.
Mo na ni siya ang naitawag igsoon since gisulti to ni Jesus 2,000 years ago. Nga ang worship, ang true worship, in spirit and in truth, wala na makonfine sa usa ka lugar. Bisan asa ka, tuwa ka dito sa imong kwarto, you can worship the Lord. Tuwa ka sa imong sala, you can worship the Lord. Tuwa ka dito sa imong kusina, you can worship the Lord. Tuwa ka dito naligo, you can worship the Lord. Hallelujah, amen. Kanindot ani nga pabaagi sa Ginoo, dili na confine sa usa ka lugar kay ang Holy of Holies bigsoon wala na sa mga bisan asa nga lugar. Ang Holy of Holies na sa atong espiritu. Din ang espiritu sa Dios nagpuyo kauban nato. Unsa ingon? The Spirit of God dwells in you. Mabita na nga nagpahimangno si Apostle Paul nga kung kisa tong maghugaw-hugaw sa templo sa Dios, God will destroy him. For the temple of God is holy and you are His temple. Sa ito pa, balaan ang treatment sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong lawas. Ang atong una-una sa atong kaulingon, usahay mo nga hugaw ta, pero ang treatment sa Ginoo, ang tanaw sa Ginoo sa matag usa kanato, you are holy. Nimo tupad, balaan ang tanaw sa Ginoo nimo. For the temple of God is holy and you are His temple. So dili na kahugaw. Sa una tong panahon, naghugaw-hugaw ka o hugaw ka. Mo na nga karon kay gi-consider na ka sa Ginoo nga iyang templo, so di kita dapat maghugaw-hugaw. Amen. Praise the Lord. O bitaw sa unang si Apostle Paul nagpahimangno sa mga taga-Korinto, kay kini mga taga-Korinto, kung sa ato pa ning panahon karon igsuon, kini mga taga-Korinto, mga tao mga himistahon. Kay ingon si Apostle Paul, isa kanang how dare you nga mo participate sa the Lord's table, ang kanang covenant meal, and then sometimes mo participate mo sa mga kainan nga gihalad sa mga Diyos-Diyos. Siya ingon si Apostle Paul nga inyo bagyong hagiton ng Ginoo nga nag-participate mo sa covenant meal unya at the same time nag-participate po mo sa ang tawag ra ba ni Apostle Paul kay mas grabe the demon's table, ang lamisa sa mga demonyo. Hello? Sa ito, magibadlong ni Apostle Paul ang mga believers sa Corinto. Di na pwede. Nga, nag-participate mo sa sa covenant meal, unya, some other time, tuwapon mo dito milingkod sa table sa pagkigsaw sa mga pagkaon nga gihalad sa mga demonyo. Hello? Also in 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, what do you not know that your body is the temple of the Lord, Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God, and that you are not your own? You were bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, every believer is the new temple of God. Your body is the temple of the Holy Spirit nga nagpuyo kauban nato sa sulod nato. Dili na kita mo itagis na kulingon, we are bought with a price. Gipalit na kita sa usa ka dakong bili. Ang bili sa dugo ni Jesus. So Hebrews 13:15 nag-ingon, through Him then let us continually offer to God the sacrifice of praise, which is the fruit of our lips, giving thanks to His name. So, as a priest, mo ni atong primary nga kaya gitawag nga responsibility. Nga matod sa Hebrews 13:15, let us continually sa mapadayunon nga pamaagi offer to God
the sacrifice of praise. Sa Old Testament nga mga priesthood, walay hunong ang ilang paghalad sa mga sakripisyo sa mga mananap. Halad nga sakripisyo ang mga mananap. Pero kay kita, wala naman tayo need sa mga mananap, pero nag-need nga maghalad og something. Og ang maong halad nga something, nga kinahanglan itong ihalad, mao ang halad sa mga pagdaig. The sacrifice of praise, which is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Nya nga itong key passage pigsoon, kung makinumdum nyo, kitawag kita niya, gikan sa kahit nga to sa iyang katingalahang kahayag, aron magmantala sa iyang kahibulong nga mga buhat, that we may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Amen, Pabigson? Okay. So, our priestly ministry to God involves 4 main functions. Nag-involve siya upat ka main functions. What are these, Pabigson? Number 1, prayer and intercession. Sama-sama ginabuhat sa mga Old Testament priest, sila nagaampo o naga-intercede. O ang trabaho sa mga priest Pabigson, sa Old Testament times, sila ang mga tigpatiliwala sa Diyos o sa tao. Kaya mga tao, dili man sila direkta pwedeng maka-approach sa Ginoo. So, kinahanglan sila priest. O ang priest Pabigson, mao'y mo pataliwala between them and the Lord. Ang mga priest, budawat sila og kanang mga petition sa mga tao, sa mga halad sa mga tao, and then ila pong ihalad ngadto sa Ginoo. So mo na ang ilang role, intercession to stand in the gap between the people and God. So mo na ilang mga function sa Old Testament priest, prayer and intercession. Umawas na ang atong priestly ministry sa New Testament times, no? Prayer and intercession. Number 2 is, bato atong gibasa bago lang, nga, offer the sacrifice of praise. Kining mapadayon nga pagdaig sa Ginoo. Nganong daigon man nato ang Ginoo tungod sa iyang mga excellent nga mga gibuhat sa atong mga kinabuhi. Excellent nga mga gibuhat sa Ginoo. Kung imo ra yung pamalandungan og maayo Pabigson, no kanang thought ba nga ang imong direksyon sa imong kinabuhi, sa imong eternidad, paingon ka sa dalan sa kalaglagan kaniadto. Pang-impierno ang imong direksyon, ang direksyon sa dalan nga imong gisubay, ang pang-impierno nga eternidad. Ang eternidad nga layo sa presensya sa Dios. Pero sa diha nga naluwas ka, sa dihang nahinluan ka sa dugo ni Jesus, sa dihang nahimo kang bag-ong binuhat, giusab sa Ginoo ang imong direksyon o giilisdan ang pang-impierno nga kinabuhi ngadto sa panglangit nga kinabuhi. Nga ang atong eternidad is in Christ is very bright. Amen. Rejoice and be glad, for in Christ your eternity is very bright. Hallelujah. Ang imong eternidad mo na imong hunaon pagmayo is very bright. Hallelujah. Magkalisod-lisod man tanining kalibutana. Magkawayway, magka-short-short man ang kwarta, magka-short-short man ang budget, unsa man ang imong maagian dinhi sa kalibutan, nga mga problems, tribulations, ingon ang Bible nagsuon nga kini gaan lang og lumalabay i-compare sa eternidad nga grabe ka glorious, ka grabe ka blessed. Pakauban nimo ang Ginoo nga nagtubos nimo for all eternity. Makita nimo siya naong sa naong. Amen? Hallelujah. Unya, praise God. Ang usa ka babae Pabigson, nindot kaayo ang usa ka tigulang nga babae nga nag-ambo siya, ang iyang edad mga 80 plus na siya. Nagsugod siya og worship sa Ginoo. Ingon siya, after 5 minutes, nahutdan na siya og word nga isulti sa Ginoo. Ingon siya, Lord, unsaon man ako ni pag worship nimo for all eternity?
Nga 5 minutes pa lang, hotda na mag words nga isulti. Yung eternity, pagkaha nga, why kinutuban? 5 minutes, hotda na ko, iksusulti. Nindot kayo ang revelation sa Ginoo niya. Ingon ang Ginoo niya, my daughter, sa eternity, I will reveal to you, ako ipadayag nimo ang mga butang kanako nga wa pa nimo mahibaw isukan. And when you discover it, then you will worship. Hallelujah. And then, ingon na po siya, and then, again, ingon ang Ginoo nga, and then, mag-reveal na po ko, og lain na po nga aspects sa akong characteristics, sa akong attributes, nga na kanimo, and then, sa diang imo ning ma-discover, again, you will worship. Sa ito pa na ibig soon, sa eternidad, ibig soon, wala gyud kinatuban ang atong ma-discover nga kanindot sa Ginoo. Unsa mo ning ingon nga gitawag ta to declare the praises of Him, to declare His excellencies. Kana bitaw mga presidente mo bisita sa mga probinsya, nindot kayo no ang butang His excellency. Mo ko angay na bigsoon para sa ako nganong gipauso mo na ang angay na tagaan na title bigsoon no. Kana ang Ginoo gyud. Di ba? His excellency. I'm not belittling sa atong mga leaders sa atong presidente, bisag kinsa man ang presidente ha. Pero para sa ako, di gid angayan tawgon ang tao nga His excellency. Kay ang tao apart from the Lord, wa gyud excellent nato. Unsa ingon sa Psalms, sa Psalms, apart from God, I am nothing. I have no good thing. So, sa eternidad, bigsoon, nindot kayo. Maudi ay nga maka-worship kita. Kaya usa pa lang ka-revelation sa Ginoo. Good for 1 month o good for 1 year. Worship. Hallelujah, hallelujah. Hindi pa ka nga, magkilakilak mga itaw mag-worship sa Ginoo. Nga, wag gyud nato makita, wag gyud ma-unveil sa atong katubangan ang kaanyag sa Ginoo. How much more nga didto wa na gyud tabon, wa na gyud ali tanan nga beauty sa Ginoo madayag sa atong pananaw, sa atong emotions, atong senses tanan nagparticipate bigsoon spirit, soul, and body, tanan natong emotional nga mga faculties, tanan natong mga senses naka-experience sa beauty, sa excellency sa Ginoo. Usa lang ka revelation sa Ginoo. I don't know for how good for pila na ka adlaw nga wa kay hunong nga mag-worship sa Ginoo. And then, number 3, thanksgiving. Pagpasalamat sa Ginoo. Imong tanawon ang Book of Revelation, ang Book of the Future. Makita nimo diha ang daghang mga pagpasalamat. Hallelujah. You are worthy. Nagdaig sila ni Jesus. You are worthy. The Lamb of God. The Lamb of God is worthy to receive all praises and thanksgiving. And then number 4, worship, no? Pagsimba. Okay. So, kini siyang mga each of these functions has a specific purpose. Ano na siya specific purpose. Pwede na ato silang ma-distinguish ang matag usa kanila. However, these functions can be summed up only in one word. And that word is worship. Kining prayer and intercession, praise, thanksgiving, and worship can be summed up in just one word. O that word is worship. Igsoon. Ang atong priestly ministry is worship. Ngadto sa Ginoo. Okay. Worship speaks of worship. Ang gikanan ning worship igsoon
is kanang word nga worship ang kaning worship isod mo ni siya ang karaan nga word for karaan nga word nga wa na gamita nato karon. Gi-shorten siya to worship. Pero ang worship igsoon gikan siya sa karaan nga English word nga worship. Nganong mo worship ta? Because we consider God as worthy sa atong worship. Worship, no? Worship speaks of worship. He is worthy. God is worthy of our love because He first loved us. Worthy siya. Tako siyang simbahon tungod kay siya ang unang nahigugma kanato. Amen. We love what we worship and we worship what we love. This is undeniable igsoon. Kang atong higugma, ato ginasibahon. Ang atong gisimba, ato ginang higugma. We love what we worship and we worship what we love. Except anang tao, di ba nato simbahon ang tao? We love our loved ones, we love our fellow brethren, we love people, but it doesn't mean nga we worship them. But when speaking about sa atong adoration o sa atong kanang gitawag nga sa atong relasyon sa Ginoo, maingon na ito nga, we love what we worship and we worship what we love. Hallelujah. How we wish bigsoon nga ang tanang tao sa kalibutan nakahibaon sa pagsimba ang matuod nga Dios. But unfortunately bigsoon, pipila lang ang nakasimba sa Dios sa tinuod nga pagsimba sa espiritu sa kamatuoran. Atong isang adlaw bigsoon, nakakita ko og documentary. I do not know og nakadungog na mo na nga dito sa India, ano na gitawag nga temple, nga gitawag siya rat temple. Templo sa mga ilaga. Templo sa ilaga. Kay kini siya nga templo bigsoon, unique siya nga templo kay kini nga templo bigsoon, infested siya og daghang mga ilaga. Og ang mga ilaga bigsoon dili pwede nga patyon o tamakan, og ang mga ilaga nining maong templo ilang gihigugma. Mo na nga ilang magbutang sila og daghang mga panaksan nga butangan nila og milk aron ang mga ilaga didto manungtong unya mo inom sila sa milk. Ang mga ilaga dito son feeling love gyud sila. Butangan sila og kanang planggana nya mo tangan og daghang milk, inom sila. Nya pakauno nila ang mga kuan. Unya gi-consider nila nga blessed. Bulahan ka, lucky ka kung magdaka og pagkaon no. Unya ang ilaga mukamang sa imong lawas, unya mukaon sa imong gidanga kanang pagkaon o bread. Unya tuyoon gyud nila nga ang kanang kinan-an sa ilaga ilag yun ang tipakon ilang kaunon. Unya katong planggana naglibot ang mga ilaga diha nag-alirong kay di pa sila madlok og tao kay feeling love lagi. Ang mga worshiper dito bigsoon mo scoop sila sa ilang kamot para mo inom pod sa mga inimnan sa mga ilaga. Siguro para sa ato makatawa ta no. Pero sa ila bigsoon nagtuog sila nga sakto ang ilang ibuhat. Sakto ang ilang ibuhat. Ug mo dinhi nga we love what we worship and we worship what we love. Papita na nga sa unang panahon, wa pa ta kita sa kamatuoran, wa pa ta mahayagi sa kahayag sa Dios.
nagpakita po ta sa atong gugma sa mga butang atong gisimba sa kanhiang panahon. Dili ba maigsoon? Di ba ato pong ma-picture atong kaugalingon nining mao nga statement, we love what we worship and we worship what we love. Grabe kayo ng atong affection niya ng mga idols ng atong gisimba in the past. But praise God, bigsoon, nga nakalingkawas ta. So, mo siya bigsoon, ang atong priestly ministry to God is worship. O dinhi, dapat masabdan na to, nga ang gipangita sa Ginoo pag-una is worshipers first, then workers ang sunod. Dili pwedeng bailoon nga workers first and then worshipers later on. Mag-una gyud ang worshipers. Ang unang gipakita sa Ginoo mga worshipers and then workers. Mga magsisimba na. So our greatest and highest calling as the New Testament priest is to worship God before all else. Mao ni ang pinaka-greatest gyud o pinaka-highest gyud nato nga calling. Wala na'y makalabaw pa. Mapita na nga, makabantay mo bigsoon na ay mga worship leader, nga maingon sila nga, wala na nila tuyo, maingon sila nga, o karon human naman ta sa ato mga pagsimba sa Ginoo, muadto na ta karon sa pinaka-importante nga bahin nining atong panimbahon, nga mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Which in fact, ang pinaka-importante yun is kanang atong panahon nga kita together, we exalt the name of the Lord, ato siyang ituboy, ato siyang simbahon together, ato siyang ipataas ang iyang pangalan. Mao na ang pinaka greatest o pinaka-highest yun ato nga calling, nga mao ang pag-worship sa Ginoo. I'm not saying nga dili importante ang pagpaminaw sa pulo sa Dios. Importante sab na siya, but we must emphasize nga ang pinaka-greatest o pinaka-highest na nga calling is to worship God before all else. Amen? True worshipers always become true workers. Mao gini importante igsoon nato masabtan. Ang mga tinuod nga worshipers, mahimo silang true workers. Because true love always seeks to please and do the will of the one being loved. Okay? Ako malikon. Ang tinuod nga magsisimba sa Dios, mahimo gyud sila nga mga workers. Mao na nga ang mga tinuod nga mga worshipers, mao ni sila ang kusog magpagamit sa Ginoo. Magpagamit silang kinabuhi para sa Ginoo. Tungod kay tinuod nga gugma, nagatinguha magyud nga pahimutan og buhaton ang kababuton niya nga ilang gihigugma. Kaya kung imong gihigugma ang Ginoo, gusto mo ka nga mahimuot siya sa imong kinabuhi. Mabitaw na ka nang maubita sa Ginoo, nindot yun ang atong pagbati. Kaya nga naman, fulfilling kayo, satisfying kayo sa atong kasing-kasing kung nakasunod ta sa gibuhat sa Ginoo. Kung sa ingon ni Jesus, ang tinuod nga nahigugma ka nako, mosunod sa akong mga gimando, sa akong mga sugo. Kung katong nagtuman sa akong sugo, mauto ang nagpadayag sila, nahigugma ka nako. Our greatest and highest calling is to worship God before all else. Ato ning makita bigsoon nga example sa case ni Martha ug ni Mary. Sa Luke 10 verse 38 magsugod, atong basahon bigsoon. Sa nagpadayon sila sa ilang paglakaw, misulod siya sa usa ka balangay ug usa ka babae nga ginganlan og Marta bidawat kaniya sa iyang balay. Og siya maigsoong babae nga ginganlan og Maria nga milingkod usab sa tiilan nga sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Apan si Marta nga nagkapuliki sa kadaghan sa iyang buhat sa pagsilbi miduol kang Jesus ug miingon kaniya, Ginoo, dili ka balang magtagad nga ako gipasagdan sa akong isuon nga maoray magsilbi. Busaing na siya nga mutabang kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, nag-uol og nasamo ikaw sa daghang mga butang.
Apan usa lang ka butang ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa maayong bahin nga dili na makuha gikan kaniya. Okay. So, duha ka magsuon. Si Marta ug si Mary. Si Marta, mao ni siya kayo ang kugihan kayo siya mangusina no sa mga buluhaton sa balay. Gi-invite niya si Jesus, si Marta ang nag-invite kay Jesus. So kay siya gi-invite pa niya si Jesus. So she has to serve something no para kay Jesus. Kaya mo na ilang customary sa una. Abisan karon sa atong panahon. So Marta was expecting nga while maghikay siya, si Mary nga igsuon mutabang niya sa paghikay. Pero instead, si Mary didto nagyampungad sa tila ni Jesus na minaw sa iyang mga pagtulunan. So, bidool si Marta mingon ngadto ka Jesus, Lord, wa lang day ka magpakabana nga na ako igsunay, sige lang og yampungad. Nya, di ako gipasagdan ako niya sa akong gibuhat dito sa kusina. Ina siya Lord nga motabang nako. Ang tupak ni Jesus, siya, Marta, Marta, nag-uulong na samok ikot sa daghang mga butang. Apan usa lamang ka butang ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa maayong bahin nga dili na makuha gikan kaniya. I want you to understand igsoon sa context niya no. Si Jesus tagsara mo bisita sa balay ni Marta ug ni Mary. And it was an opportunity nga dili pwede nga dili gusto ni Mary nga ma-miss niya. Gusto siya nga ma-maximize ang benefit nga iyang makuha while si Jesus nasa ilang panimalay. While si Marta busy sa mga buluhaton para sa ilang paniudto baka or panihapon. So, moto nga niangal siya kay siya ray nahago dito. Pero koreksyonan siya ni Jesus. Marta, Marta, ang gibuhat ni Mary mao ni ang sakto nga buhaton karon. Siya nakapili sa mas maayong bahin ug dili ni dapat kuhaon niya. So ang pasabot ni Jesus at that moment ang pagpaminaw sa pulong ni Jesus mao'y mas importante kaysa pagkaon. Amen? There's a time to eat and there's also a time nga maminaw kita sa pulong sa Dios. Pero si Marta, wa makadistinguish ni ani. Hallelujah. So mo na nga, imbes ma-bless siya kauban ni Mary, gisakot din noon siya na better na iyang kasing-kasing. Sa igsoon. Sige naman siya, parinyam sa igsoon. Pero ang uban, ayaw yung gamitan nga excuse ha. Kaya may usa ka pastora nga mi confide nga ang iya ko ng mga anak wa gi masugo kada buntag kay inigtok-tok ko na sa kwarto nagdebosyon pa ko imbes suguon paglungag panilhig unsa pa na diha nga angay trabahon pagtok-tok na sa kwarto nagdebosyon pa ko ang inaanay taon may nagtrabaho dito sa kusina kay pulos pa nagdebosyon. Gihimo mang excuse ang devotion. Nag-devotion na ito og sayo. Hallelujah. Praise God. So, gipakita dito, din ni Jesus na ito nga ang pinaka-importante yun sa tanan. Nakantag mga buta nga angay hikotahon, pero first thing first, no? Ang atong pinaka-highest, pinaka-greatest ka calling, mo'y dapat natong atimanon og una. And that is to worship God before all else. Amen ba, Bigson? Christians are not primarily saved to serve, but called to worship. Giluwas na sa Ginoo, dili aron ang pinaka-purpose gyud primarily aron moalagad ta. But we are saved para mo-worship sa Ginoo. Mao ginay pinaka taas gyud, pinaka reason nganong gibuhat sa Dios ang tao. To worship Him, to glorify Him.
If we do not enter into a ministry to the Lord, we will never have an effective ministry to one another or the world. Diba, tulo ang atong ministry as a believer, as a church member. Number one, our ministry to the Lord, worship. Our ministry to one another, to service. And ministry to the world, nga mahimot ang witness para sa kalibutan. But, kung wala tayo worship, dito ta sa ministry dayon, dito ta sa evangelism, dito ta sa serving one another sa fellow believers, dili ta mahimong effective nga minister. Kaya nga naman, gikaligtaan man nato ang pinaka-importante gyud nga mao nga tong relationship sa Ginoo. Acts 13:2, ato makita din ang example ini. Hapit na matapos. Acts 13:2, let us all read together. As they worshiped the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Okay, ato makita migsuod ang iyang progression ani, ang steps. Number one, ang mga disciples were worshiping the Lord. Nagsimba sila sa Ginoo. Amen? And ikaduha na itabo, nanulti ang Holy Spirit. So there was a word from the Lord. Worship, and then ang first, worship. Ang second, there was a word from the Lord. Nanulti ang Holy Spirit. Ikatulo, third, there was the work for the Lord. So nanulti, ang pulong sa Diyos, ang pulong sa Holy Spirit, nag-ingon nga, igahin ka na ko si Saulo o si Bernabe sa buluhaton nga akong gitagana ngadto kanila, para kanila. So kung wala sila mag-worship, wala unta makapanulti ang Holy Spirit. Kung wala manulti ang Holy Spirit, dili unta makapadayag ang Holy Spirit sa ministry nga gitagana sa Dios para kang Bernabe o kang Saulo. Doon siya nabigsoon nga kini nga pagtawag kang Bernabe kang Saul mo ni ang first missionary nga gi-sent out sa ka church. Sila si Pablo o si Bernabe mao ang unang mga missionaries nga gipadala sa Ginoo intentionally. Kaya mga believers si Jesus after sila gilotos ni Saulo dito sa Jerusalem, na-spread out sila sa nakalalaing dapit. Di magito siya intentional nga nahimo silang missionary sa mga lugar. Kaya lang gituan, nangikyas lang sila sa persecution. O nahimo silang missionary sa mga lugar nga diin sila miadto. Pero kining ilang kang Bernabe o kang Pablo, intentional gini siya. They were called by the Lord to a specific task, a specific nga work. Amen? So mo na importante gibigsuon nga big deal na to sa atong church, bigsuon ang worship. Big deal na to ang worship. Pamito nga naatay gigahin nga service every Friday night. Kanang gitawag na to House of Worship and Prayer para ang atong yung pinaka-activity is worship and then prayer. Kay gusto ta nga matagaan og mag-set og special nga service nga wa tay laing buhaton pagsimba ta sa Ginoo og ang atong mga prayer request dili ta magampo og mga personal nga prayer request or mga needs nato kundi mga special interest sa kasing-kasing sa Ginoo nga mao ang salvation sa mga tao sa kalibutan, salvation sa mga kanasuran, kanang kaluwasan sa mga Pilipinos o ang preservation o salvation sa iyang katawhan nga mao ang Israel. Mao na ang mga special interest sa kasing-kasing sa Ginoo. Gigahin nato nga service nga Lord para imuha gyud ni. Wa may among kauguli yung interest na ni. Imuha ni tanan. We want to minister to you. Muna, I am inviting you all
to join us sa atong house of worship and prayer where we can worship the Lord together. Amen? Praise God. One more principle before we end, Nay, prophetic nga word ang Ginoo diya sa Old Testament nga gilitok sa Ginoo pilagi kang prophet si Karaya. Di nag-ingon ang Ginoo mo ni ang prophetic ni siya nga word no in the future in Sikaraya 14:17 ngayon. And it will happen that if any of the families of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, then there will not be rain for them. Sa ito pa, no worship, no rain. Kung walay pagsimba, walay ulan. Kisay gusto ninyo nga maulanan sa mga panalangin nga gikan sa Ginoo. Sibaho na to ang Ginoo. Gusto tag abundant nga blessing sa Ginoo. Sibaho na to ang Ginoo. Hallelujah. Sibaho na to ang Ginoo. No worship, no rain. Kung sa lain pagkasulti, no worship, no blessing. Naitay kanta nga, saan ito katahan ito? Kanang, our praise goes up, the rain comes down. Put sa lyrics gang, when we praise the Lord, we worship the Lord, His rain goes down, no? Matagakan ta sa ulan sa Ginoo. So, no worship, no rain, no worship, no blessing. So, aron, kisay gusto panalangin. So, aron maunan to sa dagang panalangin, sa tubaton, worship the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. So, activity without worship will produce very little harvest, no matter how hard we work. Mo bitaw sa evangelism nga bisan unsa nga klase nga ministry, kung kulang sa worship, kulang po sa harvest. Kada bitang kaumahan nga gamay rag ulan, di kayo maulanan, dili matubigan, unsa may bitaw magsuon? Minus ang abot. Pero kung abunda ang uwan, sufficient ang tubig, poproduce siya og daghang harvest. If we don't have time to worship, our work time will produce very little fruit. This is because it takes the rain of God's Spirit to produce the harvest. Kung gusto ta nga pagmamungahon na itong ministry, worship the Lord. Amen? Worship the Lord. Usa sa mga gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing early in my early years as a pastor is gusto sa Ginoo nga ang congregation nga akong pagapasturan mahimo siyang worshiping church. Usa ka church nga nagasimba gyud sa Dios. Ma-known or mailhan nga worshiping church. Og wa gyapon na siya mausabig son. Gusto ta nga mahimong worshiping church ang atong church nga gi-establisar. Bisan sa astatan napita mamnanom, adto man ta mananom sa Maasin, sa Baybay man, sa Tabango, sa Nabal, o bisan asa man ta dadon sa Ginoo para magtanom og church. Gusto ta nga ang maong church mahimong worshiping church. Amen. Gusto ta nga mahimong worshiping church na nga church ang mga believers nga naa dinha. Amen. Let us all stand as we close this message. So, in closing, God's divine order is worship, then work. Dili nato balihon nagsuon nga work and then worship. Worship, then work. Ministry to the Lord brings the blessing of His Spirit upon our efforts. The Lord is far more interested in our relationship with Him than in our work for Him. Remember that, my son. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat kay Ginoo sa imong gipadayag kanamo karong buntagon, Lord. Nga ikaw Ginoo nagapahinumdum kanamo nga no worship, no rain.
Tungod kay ang pinaka-importante para nimo, Lord God, pinaka-highest na mo, pinaka-greatest na mga calling is to worship you, Lord God.